Welcome to the Kuya Dev podcast, where we explore the ins and outs of building a successful tech career. My name is Rem, your Kuya Dev, and I'm excited to have you join me for this episode. Whether you're just starting on your career, looking to shift careers into tech, or hoping to grow more as a tech professional, this podcast is for you. Thank you for tuning in, and together, let's enjoy the episode. At least you have a job. Or sa Tagalog, buti nga may trabaho ka eh. Kung isa kang professional, malamang narinig mo na to minsan o dalawang beses. Kahit marami pang beses sa naging career mo. Madalas nating marinig to pagka una, nagrereklamo ka sa current na trabaho mo. O pangalawa, naghahangad ka ng something more. No? Gusto mong umangat dun sa current na trabaho mo for one reason or another, no? Baka gusto mo ng mas malaking responsibility, baka feeling mo dun sa current role mo hindi ka masyadong nag-grow na, or simply just wanting to have a higher salary rate. And all those are valid reasons, no? Para magangad ng something better. Pero may mga tao magsasabi sa'yo na, yun nga, buti nga may trabaho ka eh. Lalo na pagka sila mismo, walang trabaho. No? I get where these people are coming from. Kasi, again, relative ang mga bagay-bagay sa buhay, di ba? Yung paghihirap mo, baka sa ibang tao, madali lang siya. Pero para sa'yo, mahirap siya. At para sa ibang tao, baka sobrang hirap na pinagdadaanan mo. So, kanya-kanya ng ano yan eh. Kanya-kanya ng stage sa buhay, kanya-kanya ng context, kumbaga. For people to tell you na buti nga may trabaho ka, siguro naman they're coming from, a place of goodwill na parang they want the best for you, no? Pero yung iba diyan naiinggit lang, no? Na they don't have the same aspirations as you. Regardless kung ano man yung motivation or dahilan ng mga taong nagsasabi na buti nga may trabaho ka, I don't think that statement is really helpful. Sa akin, napaka-harmful niya. Kasi this is one of the many toxic traits na I think a lot of Filipinos have is masyado tayong nagsisettle. No? Parang sa atin, masama pagka naghahangad pa ng mas malaki, ng mas maganda. Wala pong masama doon, no? Basta wala kang inaapakang ibang tao, wala kang hinahamak na iba when pursuing your dreams, okay lang yan. Mangangad ka ng mas higit pa kung anong meron ka ngayon. It's fine. And no one should be able to stop you from pursuing your dreams. Para magangad ng mas malaki pa. Okay lang yan. And I believe na lahat ng tao dapat ganun eh. No? We should be striving for more. I mean, okay lang rin kung kontento ka na kung nasaan ka, no? Pero kung ano ka na sa contentment, huwag ka na magreklamo. Kasi nga, andiyan ka na eh, wala ka nang gustong puntahan pang iba. Ba't ka nagreklamo? The mere fact na nagreklamo ka, that means that you yourself, you want to strive for more. Kaya ka nagreklamo kasi parang hindi ka kontento, no? Yung pagreklamo is a sign of discontent eh. Ibig sabihin nun, gusto mo pa ng mas malaki pa, mas marami pa, mas maganda. Di ba? And that's fine kasi natural sa tao yan. No? I believe people have aspirations. No? Lahat tayo may mga gustong marating sa buhay. Lahat tayo may mga gustong makamit. Lahat tayo may mga gustong mabili. And that is fine. Kasama talaga yan. Bihira sa tao yung stagnant sa buhay. Yung talagang kontentong-kontento na. Siguro yung mga monghe, oo. No? Yung mga monk sa Shaolin Temple, mga ganon. It's part of, their lifestyle. But
humans, I think, kaya nga naman tayo nag-progress ng ganito, no? Kasi we want to strive for more. And to tell people not to strive for more than what they have, medyo sa akin, hindi maganda yon. Hindi siya maganda. There's two sides to it eh. You have to be happy with what you currently have and to actually appreciate, no? Kung ano yung meron ka ngayon. Pero that doesn't mean na it's a sin or it's bad to actually pursue something greater. Okay lang yun. No? Kontento ako ngayon. No? I'm content. I'm happy. No? But I could get even happier. Or I could achieve greater things. I can create bigger impact. I can help more people. No? By actually pursuing things na sinasabi ng iba na wag mo na i-pursue. Hindi siya duality, kung kumbaga, hindi sila exclusive na mga bagay. You can be content and strive for more. You can be happy now and actually pursue other things. Other greater things. Okay lang yun, no? Kasi mahilig ang tao sa mga ganun eh, no? Yung tipong either or lang, hindi pwedeng pareho. Pwede naman pareho eh. Pwede ka maging masaya ngayon. Ako, personally, even my wife, I think, no? We are very happy where we are right now. But we know that we can achieve more. And bakit namin ililimit yung mga sarili namin na i-pursue yung mga ganun na mga bagay? Yung palakin yung mga sweldo namin, no? Sino bang hindi maghahangad nun? Oo, kontento kami sa kung anong meron kami. Pero it's it's not bad to actually baka mo naman pwedeng mas malaki pa, di ba? But again, lahat ng sobra pangit. So kung medyo naman sumosobra naman yung pagpupursue mo sa mga ganung bagay, sa malalaking bagay, tapos nakakalimutan mo na maging appreciative sa kung anong meron ka ngayon, masama naman yon. You have to strike that balance. No? Sana talaga isa to sa mga mabago sa ating mga Pinoy na hayaan mo na maghangad ng isang tao ng something greater. Lalo na kung hindi na siya kontento, hindi na siya masaya eh. No? Hindi ka na masaya sa kung ano meron ka, kung nasan ka ngayon. Ba't hindi ka parang babaguhin yung, yung estado mo sa buhay? Why won't you try to make things a lot better for you and for people around you? Why would you tell people na parang, hindi, okay na yan, may trabaho ka eh. Ako nga, ganito eh. Yun pa yung pangit doon. You're comparing your situation with that other person's situation. Eh, gusto niyang i-pursue yun eh. Ikaw, bakit mo parang sinasabi na ako nga ganito eh? bakit kailangan mong ilagay yung isang taong yun sa lugar mo? Hayaan mong siya yung gumawa nun, no? Kasi alam naman niya malamang kung ano yung ginagalawan mo eh. Hindi porke ikaw hindi ka makaangat sa buhay, eh dapat siya rin ganun. Yun ang pinaka pangit sa atin eh. Ayoko talaga naririnig yan eh. Buti nga may trabaho ka eh. Ang sabi ko nga dito, di ba? Parang yung buti nga may trabaho ka or at least you have a job. That's the bare minimum. Bare minimum yun. Yung at least may trabaho ka. No? Buti nga may trabaho ka. Bare minimum. What does that mean? That means na parang, oo, may trabaho ako, pero I can achieve greater. I have the right to actually pursue something greater. And yung maximum na yun dapat yun limitless. Hindi dapat natin nililimit yun. Lalo na sa ating mga Pinoy kasi I don't know kasi parang I feel a lot of people will agree with me. Napakaliit ng tingin natin sa mga sarili natin. Kasi parang pag sinabing Pinoy, Pinoy lang ako eh. Hindi ko kayang gawin to. Or nasabihan siya ng mga tao na you don't have the means to do this. You can't do this. Yung mga barrier na yon, yung mga walls na yon, kailangan na natin i-break down eh. No? Kailangan natin tanggalin yan eh.
Yung mga limits na nilalagay natin sa mga sarili natin, sa race natin as Filipinos, kailangan na natin siyang tanggalin. Parang ito pa nga lang, 'di ba, sa NBA. Ang basketball culture dito sa atin napaka-toxic. Now, whenever a player is trying to pursue a career in the NBA, mga tulad ni Kai Sotto, yung Ravenna Brothers, makikita mo sa mga comments, grabe. Na parang, pang PBA ka lang, gano'n. Di ka nga uubra sa PBA. Parang, hanggang diyan ka na lang. Like, why aren't we happy for people who are actually trying to pursue their dreams? Kailangan natin maging masaya para sa iba. This actually boils down to na kailangan nating maging masaya para sa iba. Kailangan natin maging supportive sa mga bagay na pinupursue ng iba. Kasi alam naman nila na magiging mahirap. Kasi no one, again, going back to that example, no no Filipino has yet to break into the NBA. Siyempre, hindi counted yung mga PhilAm. Yung mga full-blooded Filipino, wala pang nakakapasok sa NBA. And they know na sobrang hirap nung tatahakin nilang landas. Alam nila yan. Kasi nga wala pa nakakagawa. For us, it seems very impossible. Hanggang ngayon. Ilang taon na ba yung PBA? Ilang taon ba since nag-dribble ang unang Pilipino ng basketball? And from then on hanggang ngayon, wala pang NBA player na Pinoy. And any Filipino striving to achieve that goal of being an NBA player, alam nila gaano kahirap magagawa yun. Kasi imposible pa up to now. Wala pa nakakagawa. And for people, for their own, actually, people they know malamang, and the whole Filipino people, for them to tell them na hindi mo kaya yan, it just doesn't help. Hindi siya nakakatulong. Instead of us telling you, oh, sige, i-pursue mo yan. Galingan mo. Baka ikaw na yung maging una. At pagka ikaw ang naging una, susunod na kami. Yung ganun ba, 'di ba? Like sabihin natin sa pamilya na lang, 'di ba? Yung mga maghahangad na sabihin natin, ba't ka pa mag-a-abroad, 'di ba? Ba't ka pa mag-a-abroad? Okay ka naman na dito. Eh gusto niya eh, 'di ba? He wants to pursue something better. Kasi kung sabihin natin sa tech industry, kukumpara mo yung knowledge natin dito, yung maturity ng tech market dito, kumpara mo sa US, kumpara mo sa Europe, di hamak naman na mas maganda ron. Hindi lang basta sa ano yun, sa pera yun. Even the expertise, yung technology na ini-implement nila, yung knowledge na matatutunan nila, yung experience na mabibuild nila, hindi matatawaran yun. Akala rin kasi ng iba, porque nag-OFW, nagmamigrate, pera lang yung habol. Hindi rin ha. We need to actually acquire those knowledge kasi wala tayo rin sa Pilipinas nun eh. Bihira. So again, paikot-ikot ako, no? I hope mabago to. Sana sa mga forum man lang, sa mga kaibigan nyo, sa mga kamag-anak nyo, mabawasan yung mga nagsasabi na buti nga may trabaho ka. Sana mapalitan ng, ay sige, gawin mo yan, i-pursue mo yan, suportahan kita. Sana magtagumpay ka. Sana makuha mo yung hinahangad mo. Yung mga ganun ba? Ang gandang pakinggan nun. And for someone who's, na magpo-pursue nun, kasi again, yung mga magpo-pursue nun, alam nila mahirap. Alam nila yung pagdadaanan nila. And for them to hear those words of encouragement, napakalaking bagay nun. Sa tuwing nararamdaman nila na parang gusto na nilang sumuko, words of encouragement, they will go a long way for them to actually pursue, for them to actually build that grit na kailangan para makamit yung hinahangad nila. Ba't ka pa aalis sa kumpanyang yan? Ang ganda-ganda na dyan. Eh bakit ba? Di ba? Yung mga ganun ba? And similar na mga statements.
Why won't people actually embrace change? Tayo pa naman mga career shifter. Yun yung parang core ng ginagawa natin. Change. So, if you're pursuing a new career, ay grabe yun. Nakakatakot yun. Tapos makakarinig ka na, paano pa gagawin yan? Di ba? Parang nakakapanghina. Nakakawalang gana. If you're someone who's pursuing greater heights, go for it. Continue lang. Laban lang. Huwag mong pakinggan yung mga tao nagsasabi na, okay ka na dyan. Huwag ka na umalis. Okay naman yan ah. Okay naman sweldo mo ah. Okay naman yung boss mo ah. Kasi hindi lang naman dun yun. You have your own reasons. And I know you know what's best for you. May nag-isipan mo naman yan eh. So yun lang. Thank you for listening to another episode of the Kuya Dev Podcast. And I'll see you on the next episode. Bye! Thank you for joining me for another episode of the Kuya Dev Podcast. If you enjoyed this episode, please like, subscribe, and share it with your friends and colleagues. If you have comments, suggestions, questions, stories you want to share, or any topic you'd like for me to discuss, drop me a message via kuyadev.com/contact. You may also join our community by visiting techcareershifter.com. Until next time, keep learning, growing, and chasing your dreams. Thank you again for listening, and I'll see you in the next episode.